Nako, mga bossing, ayan na nga. Nako, may bali-balitang may mga nag-walk out daw. May mga bali-balita na meron daw mga masasakit ang mga tumbong. Alam mo sa basketball, di ba? Yung basketball ganyan. Yung sinushoot-shoot na ganyan yung bola. Oo, may mga ganyan nana. Alam niyo yung nana? Oo, yung makanti mo lang kahit mahipan mo yung pilik mata, foul ng foul. Foul! Foul! Oo, yung mga nana, ganyan. Alam mo usually, mga bossing, yung mga nana, yan yung mga, makukulit. Yan yung mga daming sinasabi. Yan yung mga napakaraming opinyon. Yan yung mga bobo naman. Pero yan yung mga maraming sinasabi. Itong mga nasa gobyerno natin ngayon, nanang-nana. Ang hihilig mamburaot, ang hihilig mang-asar, ang hihilig magbigay ng mga opinyon na wala namang humihingi ng mga opinyon ng mga hudas na yan. Bigay ng opinyon ng mga hayop na yan. Pero yung mga bigay ng opinyon na yan, Diyos ko po, ang hilig nilang magsalita, mag-react, ganito, ganyan. Pero pag sila na yung subject, pag sila na yung nasasaktan, ay Diyos ko po, halos umiyak ang mga yan, parang mga batang inagawan ng candy. Lalong-lalo na itong gobyerno na ito. Unang halimbawa dyan, si Antonio Trillanes. Ang hilig niyan mang fake news. Ang hilig niyan manira ng puri. Ang hilig niyan magsalita. Pero kapag ka siya ng pinagsalitaan mo, magdidimanda. Magsusumbong, iiyak. Yan din si General Torre, ganyan din. Gagawa ng kasalanan, gagawa ng kademonyuhan, gagawa ng katarantaduhan. Tapos kapag sinita mo, minura mo. Kapag ka binalahura mo, magsusumbong sa nanay. Ang tatanda nyo na. Pag asaran, asaran lang. Pag kupalan, kupalan lang. Pag murahan, murahan lang. Kung anong tinanong mo, yun ang aanihin mo. Katulad yan, si General Torre nagtanim ng sama ng muka. Hindi, sama ng loob. Sama ng muka, masama na mukha niyan. Nung ipinanganak yan ng mga magulang niya. Nung pinanganak yan ng mga magulang niya, sabi ng mga magulang niya, ayan, nakarma ka. Nakarma ka. Ganyan na nag-itsura ng anak natin dahil sa kasamaan ng ugali mo, gano'n. Yung mga mahihilig magsalita, mga mahihilig gumawa ng masama, kapag sinita mo, magdidemanda. Pag sinita mo, magsusumbong, magpapasaklolo. Kayo talaga, huwag kayong ganyan, huwag kayong balat sibuyas kapag kayo ay nasa pamahalaan. Lalo't mahilig naman kayo magbigay ng inyong mga opinyon na wala naman nangangailangan. Dapat pagka nagbigay din ng opinyon patungkol sa inyo, dapat hindi kayo mga pikon. Dapat hindi kayo mga iyakin, hindi kayo mga uhugin, hindi kayo mga tampurorot. Ang ina ninyo, ang yayabang ninyo. Noong kayo ang nasa majority, lalong-lalo na yung mga senador na yan. Nung sila yung mga nasa majority, inagaw nila yung kapangyarihan kay Chis Escudero. Di ba nung inagaw nila yung kapangyarihan kay Chis Escudero, wala namang ganyang komosyon, wala namang nagreklamo. Ganun talaga ang demokrasya sa Pilipinas. Kung sa eleksyon tayo yung nagbobotohan kung sino yung nanalo. Yun ang nandiyan, yun ang namumuno. Halimbawa yan si Bongbong, kahit wala siyang kwenta, kahit wala siyang silbi, yun, di ba nasunod naman ang demokrasya dahil siya ang pinakamaraming botong nakuha o siya ngayon ang presidente. Ang problema, ayaw nang bumaba. Tayo na nakaranas na ng sarap ng buhay. Nakaranas na ng hayahay, nakaranas na ng kapangyarihan. Ayun, nalasing sa kapangyarihan. Kaya ayan, ayaw nang umalis sa kanyang kinauupuan. Wala namang alam, wala namang ginagawa. Wala namang silbi, tanga naman. Pero kita mo ayaw nang umalis. Dininay naman na niya. Hindi pala niya dininay. Merong video na kumakalat ngayon Tinanong siya, sabi, "Sir, no election, no election." Ang sagot niya, "Ha? Wala lang siya. Di ba ganyan na ganyan din nung tinanong siya, "Boss, addict ka daw." "Boss, addict ka daw." Di ba tumawa lang siya, "Hindi ka ba magpapadrug test?" Sabi niya, Wala namang tinanggap yung ulol na yan. Lahat naman dininay niyan. Yun nga pagsugod ng mga NBI dun, dininay niya Lahat dininay niyan. Pagpasok nga ng pulis sa KOJC, wala daw mga baril pero meron naman pala. Pero hindi niya kinorek yun. Walang inamin yan. Sino ba naman magnanakaw? Sino ba naman kriminal? Sino ba naman ang addict na aamin na addict sila, magnanakaw sila, kriminal sila? Lalong-lalo na yung mga mister nyo, mga babaero, nahuli nyo na, hindi pa aamin yan. Parang kayo din, yung mga boyfriend nyo, nakihuli na kayo. May boyfriend na kayo, text pa kayo ng text, pakyut pa kayo ng pakyut. Nung nahuli kayo, di rin naman kayo umamin. Wala namang aamin sa kasalanan. Kayo talaga, Kaya ayan,
Yan ang demokrasya sa Pilipinas. O katulad dito sa Kongreso, hindi ba? May demokrasya. Oo, mantakin mo sa Kongreso. O si Inday Sara, mag-isa siya. Tapos, Committee on Justice. Sino yung yung mga miyembro ng Committee on Justice? Makakaliwa, si Leila de Lima, si Ko, yung natalo na Kabataan Party List ba yun? O Gabriela? O basta ito, yung isang babaeng, dating nasa Kabataan Party List na para si Risa Ontiveros din, nakalimutan ko pangalan, Ilago. Si Chel Jokno, si Leila de Lima, si Ilago, si Ko, si Tinyo, lahat puros mga makakaliwa. Syempre, galit yan kay Inday Sara. Ano pa bang ine-expect mo? Pag ini-interview yung mga yan, puro anti-Duterte yung mga yan. Tapos sila mismo, mga miyembro. Sila mismo ang mga miyembro ng Justice Committee. Okay lang, wala tayong magagawa. Ganun talaga buhay. Ganyan talaga demokrasya, hindi ba? O sino pa? Sila Abante, sila Chua, na talagang umaatake sa mga Duterte. Nagtayo ng Quadcom, Committee on Good Government. O hindi ba? Tapos galit na galit yung mga ilan niya. Sila Adjong, sila kung sino-sino pa. Si Luistro, mantakin mo, syempre si Luistro, siya ang pinuno ng Committee on Justice, tapos may utang siyang hindi binabayaran. Syempre nga naman, ganyan naman sa Pilipinas. Diba? Yung may mga utang, sila pa yung mga matitigas ang mukha. Yung may mga utang, sila pa yung makakapalang mukha. Yun, diba? Sila pa yung galit. Kapag sinisingil mo, sila pa yung galit. O, kita mo. Sino yung mga miyembro ng Committee on Justice? O, nakita naman natin, puros galit sa mga Duterte yan. O ngayon, kapag may panukala, halimbawa, may nag-iisa, si Bong Suntay. Meron siyang pinasang motion to motion. O, hindi ba ang gagawin ng mga yan? Magbobotohan yan. Kahit na alam naman na natin na walang motion na mananalo, na pabor sa mga Duterte, sa mga pangit na yan. Sa mga bongit na yan. Alam mo what bongit? Mga bobong pangit. O, dyan sa mga bongit na yan. O, di ba? Botohan. O, so walang nangyayari. O, sila pa rin ang nanalo. Sila nanalo. Doon kay Pangulong Duterte, nagkaroon ng impeachment complaint sa kanya. O, umpisa pa lang, pinatay na nila. O, lumabas yung sufficiency in form. Pero pagdating na doon sa sufficiency in substance, siya yung pinakamaraming ebidensya ng pagnanakaw sa Pilipinas. Pero ano nangyari? Nagbotohan sila. Papasa ba to? Sufficient ba to in substance and in grounds? Nagbotohan sila. Hindi na-impeach si Bongbong. Nagreklamo ba tayo? Di naman. Kasi nga, numbers game. Naniniwala tayo numbers game. Syempre, ang dami nila, 300 sila. Nagbotohan sila. Impeachment na kay BP Sara, dinala sa plenaryo. Kahit na walang debate, nagbotohan na sila kagad. Pagbotohan nila kagad, ayan na, nanalo sila. Napakarami nila, 200 plus yung bumoto. Di ba? 200 plus yung bumoto, tapos siguro mga 30 o 24, 25 yung hindi bumoto. Ano nangyari? Dahil sa demokrasya, dahil may numero sila, na kagad? Impeach na kagad sa Congress. Di ba? So ngayon, napunta dito sa Senado. Ayan na. Mas mahirap kasi pagdating sa Senado dahil sinasabi naman natin na pagka senador ka, ang constituency mo, buong Pilipinas nanonood sa'yo. Walang senador na hindi kilala ng masa Pilipino kahit saan kalupalop ng Pilipinas magpunta. Sa bundok, sa ilalim ng tubig. Kilala yung mga yan. Kaya nga nananalo ng mga senador. Mga artista, ganyan. Si Manny Pacquiao, si Lito Lapid, si Robin Padilla. Yung mga mga kilala, di ba? Sila Mong Revilla, Jinggoy, mga artista man yan. Di ba? Kasi nga, ang usapin kapag ikaw ay senador, popularidad. Yun ang pinagbabasihan mo. Eto na, naagaw sa kanila yung kapangyarihan. Sa lahat naman ng agawan ng kapangyarihan, nangyayari yan simula pa nung panahon ni Jose Rizal. Nung naagaw na yung kapangyarihan sa kanila, nung panahon naman ni Jesus Escudero, naagaw nila yung kapangyarihan, no hard feelings, di ba? Ang nagpasumpa pa kay Tito Soto, si Jesus Escudero, di ba? Walang problema kasi ganun talaga Ganyan ang demokrasya sa Pilipinas. Nangyayari yan, di lang sa Congress, nangyayari din yan sa Senado. So ito lang kasi yung papalit ng kasi usually nga kapag merong pagpalit ng liderato diyan sa congressman or sa Senado, may kumpas kasi yan may kumpas ng ng Malacanang. Kauna-unahan sa history ng Pilipinas na nagkaroon ng pagpapalit ng liderato sa Senado nang walang kumpas ng Malacanang. Kaya whole of the nation approach na naman sila. Whole of the nation approach. Ano yon? Magsisinungaling ang Malacanang. I-activate ang mga law enforcement. Buong Pilipinas. Lahat. Roll army. Mainstream media. Mga attack dog nila.
O nagsama-sama, nagsabay-sabay. Isang araw pa lang si Cayetano, panay na ang paninira kay Cayetano. Paano yan? Ang problema, the age of mainstream media is declining na. The new age of media is rising. Alam ba ninyo, meron na isang interview doon sa taga-ABS-CBN. Kasi daw nung panahon daw ni Pinoy, pa-expire na daw yung kanilang franchise, yung ABS-CBN. Pa-expire na yung franchise nila, pero naisip nila, wag nang i-renew. Kasi it will be costly for them. Bakit? Kasi nga kumikita daw sila before ng 100 million per day. Pero dahil nga sa sa digital age, dahil nga nakikita nila na mamamatay na ang mga mainstream media dahil sa paglakas ng digital age. Ayan na nga, may social media na, may YouTube, 'di ba? Lahat naman may internet. Tapos nung nagka-cellphone lahat may access. Kasi noon para makanood ka ng mainstream media, kailangan mo umuwi ng bahay. Kailangan mo magbukas ng telebisyon ganunin mo pa yung antena. Para lang makapanood ka. Sa ngayon, kahit nasaan ka, kahit nasa kubeta ka, kahit na nagnanumber 2 ka, kahit nasa ibabaw ka ng puno, nagnanakaw ka ng mangga, kahit nasaan ka, basta may internet, makakapanood ka na ng mainstream sa YouTube, sa Facebook. So nakita na nila napabulusok na forecast na nila at hindi na nila kayang i-sustain dahil nga sabi ko nga sa inyo, businessman yung mga yan, pera-pera man lang sila, hindi nila kayang i-sustain yung dami ng mga binabayaran nilang mga malalaking tao na mga wala namang mga utak at mga artista nila na binabayaran. So ang dami na dahil may Netflix na, wala na nanonood din ng mga telenovela. Dati mga telenovela, kaganyan ko, natatandaan ko yun. Pumapasok ko sa opisina pag Jumong na, alam niyo yung Jumong? Talagang nagmamadali ako umuwi ng bahay para mapanood ko yung Jumong. Tapos dati yung mga cartoons, talagang kahit nagba-basketball kami nung hindi pa kami nagtatrabaho, nako po, si Senki na. Sino po, Dragon Ball na. Nag-uuwian kami sa mga bahay, pero ngayon hindi na. Uupo ka na lang sa isang tabi, manunood ka, mapapanood mo na. So alam na nila na mamamatay yung yung tawag dyan, free TV, mamamatay dahil dito sa digital age, ang social media. Kaya ayan, hindi na sila nag-renew ng kanilang kontrata kasi before mag-expire yan, dapat at least mga 5 years before mag-expire yung franchise na yan, nire-renew na yan pero dahil nga hindi na nila kaya, hindi na rin nila kayang bayaran at nakikita nila yung trend, pabagsak na ang mainstream. Kaya gano'n. Kaya dahil pabagsak na ang mainstream media, mga bossing, yung mga mainstream media ngayon, namimera na lang yan. O sino na lang magbabayad sa kanila to sustain the business, to keep the business running. Ganun ang ginagawa nila, to keep the business running. Kung sino yung magbibigay, kahit mali yung gustong ipabalita nila. Kapag itong administrasyon na ito, dati naman galit na galit sila, never again. Kita mo ang gagawin nila. Sige, pagka gusto, binayaran tayo. Sige, propaganda tayo para sa kanila. Sino yung willing magbayad? Mga NPA, sige. Go tayo dyan kasi nga hindi na nila kayang i-sustain dahil napakatindi ng kanilang rival, ng kanilang kalaban. Itong mga social media personalities, katulad tayo, kaya nga tayo pinapakulong. Kaya nga tayo dinidemanda kasi kung wala naman tayong boses, wala tayong silbi at wala tayong reach, di sana hindi nila tayo pinapansin. Diba? So ganun ang nangyari. Whole of the nation approach, mga bossing. Mainstream media, NPA, NBI, PNP, DILG, DOJ, Ombudsman, lahat inactivate nila para sirain yung bagong liderato ng Senado dahil nga walang kumpas yan ng Malacanang. Dahil walang kumpas ng Malacanang yan, naku po, yung mga interes ng mga nasa Malacanang at mga nasa gobyerno, hindi na nila pwedeng i-impose dyan sa Senado. Gawa ng mas marami na yung mga tao na talagang nagsabi na we are the last bastion of democracy and whatever in the Philippines. Check and balance, mga ganyan. So kanina, mga bossing, ayan na. Nagkaroon ngayon ng mga matitinding debate, usapan kasi nga ganito. Nasa banggit na rin lang naman natin yung whole of the nation approach. Ayan si Boying Rimulya. Si Boying Rimulya, mantakin mo lahat ng mga nasa majority ngayon dahil whole of the nation approach. Ang tagal nang hindi nagpaparamdam ni Boying Akala ko nga patay na si Boying, ang tagal na hindi nagpaparamdam Pero nung nagkaroon ng leadership change diyan sa Senado, nabuhay ang bangkay. Putang ina, akala ko aswang
Nabuhay. Tapos nung nabuhay siya, putya yan, may mga dala-dala siyang mga baon. Ano yun? Putya, kaso kay Villanueva, kaso kay Chis Escudero, kaso kay Jinggoy, kaso dito kay kay Marcoleta. Tapos may kaso din yung magkapatid na na Cayetano. Tapos si Bato de la Rosa, si Bongo nanganganib na din, si Robin Padilla na mananagot daw sa ICC, bobo eh. Paano mananagot sa ICC si Robin Padilla? Hindi na tayo member ng ICC. Tanga ba kayo? Kaya ng mga bobo talaga. So ganun ang mga nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Talagang makikita mo ang inaatake lang itong majority. Tapos gusto nilang ikulong itong mga majority by next week daw, next month, or whenever, as soon as possible, maisampa sa sandigan ito. At syempre mga plunder yung isinasampa sa kanila eh. O syempre pag plunder yung isinampa sa kanila, o di syempre makukulong sila, no bail yan, katulad ni Senator Bong Revilla. Na hindi pa man, wala pa mang ebidensya dahil meron ng reklamo sa kanya, wala namang ebidensya na makapagtuturo na mastermind siya. Ayan, nakakulong pa rin hanggang ngayon. So gusto nilang mangyari yon dito sa mga majority senators. Tapos, syempre, in the hopes, dahil nga nasa kanila yung majority, kung mawala yung mga yan, maipakulong yung mga yan, magkukulang yung numero nila. Kasi baka sakali, kung sila yung nakakulong, hindi na sila bobo. Hindi si natatandaan nyo, si Leila de Lima, nakakulong siya noong siya ay senador pa, di ba? Nakulong siya dahil sa droga. No nakulong siya, di ba? Nakakapagpanukalang batas pa rin siya. Di ba? Nakakaboto pa rin siya sa mga dapat botohan. Nakakapag-privilege speech pa rin siya. Nakakagawa lang siya ng sulat, tapos binabasa na lang siguro nung kanyang so yung opisina niya diyan sa Senado nandoon pa rin. So technically, yung function mo as a senator dapat mo yun, dapat iyong kasi mandato yun eh. Okay, anuman yung circumstances dahil ikaw ay senador, hindi ka naman ini-strip ng pagiging senador. Kung ikaw ay halimbawa katulad niya, nagkaroon ka ng kaso at nakulong ka dahil doon sa kaso mo niya, ang problema no bail. So syempre pag no bail, mananatili ka doon. So hindi ka na ba senador noon? Senador ka pa rin naman noon. So kung senador ka pa rin naman noon, dapat lahat ng trabaho ng senador dapat nagagampanan mo pa rin. Katulad niya, kung halimbawa nakulong si Jinggoy, dapat may karapatan pa din si Jinggoy na bumoto kasi senador siya. Trabaho niya yun eh. Gets nyo? Ano bang mahirap intindihin? Ngayon, taing-tae. Etong mga nasa minority na sayang-saya sila, ang saya-saya nila na makulong. Etong mga gustong idemanda ni Boying Rimulya, gustong-gusto nilang makulong. Bakit? Kasi nga ayaw nila yung nangyari na bigla-bigla nawala sa nila yung kapangyarihan eh. Biglang nawalan sila ng kapangyarihan. So hindi ba? So bilang isang senador, ako naniniwala na mandato mo yan. Halimbawa, si Risa Ontiveros din makulong dahil sa pamimeke niya ng mga witness, halimbawa. Tapos dahil sa kanyang mga ginagawang mga korupsyon din, halimbawa. Hindi ko sinasabing korap siya pero kunyari lang. Kunyari lang for the sake of conversation. Di ba? So halimbawa nakulong din siya. Dapat pa ba siyang bumoto? Para sa akin, dapat pa rin bumoto, senador siya eh. Function niya 'yon, dapat yung kalayaan lang ang nawala sa kanya, pero yung titulo niya na pagiging senador, di pa naman siya convicted eh. Hindi pa naman siya, di ba? Presumption of innocence. So dapat lahat ng gawain ng mga senador nagagawa mo pa din. Whether through your staff, through your office, then kung may botohan, syempre, hindi naman porket nakakulong ka, pati yung utak mo nakakulong na. Hindi naman porket nakakulong ka, wala ka nang dapat alam diyan sa mga nangyayari sa bayan, di ba? Bilang isang senador, hinalal ka ng constituency mo, buong Pilipinas, so dapat mag-function ka pa din na senator, di ka naman din i-disqualify bilang isang senator eh. So ako, naniniwala ako na dapat itong mga gustong ipakulong ngayon, dapat magampanan pa rin nila yung functions nila as senators, tama? Ngayon, nagmamadali itong minority, gusto nilang makulong itong mga to, pati yung gobyerno, baka sakali maisingit nila yung sa may rules nila na bawal ang teleconference. Kapag yung teleconference daw, pwede lang kapag unforeseen circumstances. For example, COVID-19, ganyan. Kaya may bagyo, hindi siya makakapasok, botohan ngayon, pwede siyang bumoto, ganon. Ayaw nila nung teleconference. Samantalang noon naman, kay Leila de Lima, gumagana naman yung mga teleconference na yan. Sinasabi pa nito ni Risa Ontiveros, kahit noong panahon ni Marcos Sr., nung martial law, hindi ganito ang Senado. Tanga, nung martial law, walang Senado, bobo.
Walang Congress, walang Senado noon. Si Bongbong Marcos lang ang mag-isang, si Marcos Sr. ang lang mag-isang nagpapatakbo ng Pilipinas. Kaya nga namanipulan niya lahat at nanakaw niya lahat ng gusto niyang nakawin. Fake news peddler to si Risa Ontiveros. Walang Senado noon. Gets mo? Kala ko ba magaling ka sa EDSA? Hindi mo alam yung martial law, walang Senado. Tanga. So ganun ang nangyari. Kaya yan, gusto nito ni Rodante Marcoleta kasi napansin ni Rodante Marcoleta pucha, ipakukulong kaming lahat So parang panggigipit ito, politika pa rin ito, ipakukulong kami para mawala yung numero namin o mawala kami ng lakas, kapangyarihan bilang isang senador. Wala naman sa usapan yun, lalo na presumption of innocence. Maghihiring pa naman. Na kasi nga, kung halimbawa may kaso siya, tapos bailable naman yung kaso. Hindi ba? Pwede ka pa rin namang pumasok sa Senado o kahit may kaso ka. Ganun din naman yun Kung plunder, kaso mo, no bail yun, so nandoon ka sa kulungan, senador ka pa rin naman Hindi ka pa rin naman ini-strip ng iyong pagiging senador. Tama? So dapat yung function as senators, magampanan pa rin nila. So si Rodante Marcoleta nung May 11, nagpanukala na siya dahil nga nakikita niya itong nangyayari kay Senator Bato de la Rosa, panggigipit. Sabi niya dapat payagan natin na umattend ng mga virtual meeting, virtual, pati pagboto, virtual. Hindi ba? Kasi kung boboto siya dyan at saka boboto siya ng virtual, parehas man lang yun Isang tao lang na naman boboto ron. Ngayon magagalit ang minority. Sabihin, ba't kami nandito? Tapos kailangan namin pumasok araw-araw. Putang ina, di wag ka pumasok. Pakialam namin, ganun din naman. Pumasok ka o hindi. Putya, kung magnanakaw kayo, kahit naman nasa bahay kayo, nasa ibang bansa kayo, pwede kayo magnakaw sa Pilipinas. Hindi ba? So dahil din nakikita nila na minamadali na rin ng mga weaponized na ahensya ng gobyerno itong mga itong mga senador ng majority, kasi magtataka ka, majority senators lang yung mga gustong kasuhan Ito pa isa ang kaso ni ang kaso ni sino to? Si dating Speaker Martin Romualdez. Yung yung kanyang kaso, hindi plunder at saka hindi malversation, bailable yung ikakaso sa kanya ng ombudsman. Samantalang pwede naman ng idiretsyon na plunder yung ikakaso sa kanya. Pero dahil nga nila kabati nila yan, kampi nila yan, panggap man lang yung kunyari nag-aaway yung magpinsan na yan ng mga kawatan. Bailable yung ifa-file na kaso para lang masabi na finailan ng kaso si Martin Romualdez. Kaya naman mag-bail niya kahit 1 billion sa dami ng ninakaw na pera niyan So bailable yung ibinigay sa kanya. So kahit may kaso siya, babayad lang siya ng bail, 45,000 to 2 million na bail, tapos na siya, laya siya. Tapos pahabain na lang niya ng pahabain niya hanggang mamatay siya. Ganun na mangyayari diyan. Samantalang itong mga senador na pinafile ng kaso ngayon, puro mas mga non-bailable yung halos lahat ng pinafile sa kanila. So talagang makukulong sila kapag kayan tumuloy-tuloy hanggang ombudsman. Hanggang Sandigan Bayan. So alam nila na gano'n, na ginagawa ng gobyerno ito para pilayin yung majority at Senado, para pilayin yung Senado. Eto ngayon, kaya itong mga senador, nagpanukala sila. Di ba isang bahay man lang sila. Dapat concerned sila sa kanilang Senado. Ang problema, hindi sila concerned gusto talaga nila, kasapakat sila doon sa plano na pilayin ang Senado. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.